about po sa move on. Ito ay malaking pribileyo na dapat talaga. Nung maranasan niya yung pagkakilala ko. Yan, praise God. Muli, nagbabalik po tayo sa ating programa para sa talakayan po natin about po sa move on. Ito ay malaking pribileyo na dapat talaga. Ito yung napapag-usapan natin, lalong-lalo na may rami tayong mga kababayan, mga kapatid, magulangin na nakakaranas ng ganitong mga sitwasyon. So, muli, babasahin natin ulit yung scripture na binasa natin kanina dun sa verse 13 and 14. Ito, makikita natin kung paano nagbigay ng isang example. Simpleng halimbawa, itong si Apostol Pablo, kung paano siya nag-move on, di ba? So, sabi rito ni Apostol Pablo, Filipos chapter 3, verse 13 and 14. Mga kapatid, hindi ko pinalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Magpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang makamtan ng gantimpalang ng pagkatawag sa akin ng Diyos pamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na hantong sa langit. So yun po, Pastor, napakaganda yung sinabi po dito ni Pablo na nagsusumikap siya, nakakalimutan yung kanyang nakaraan. Kayo po muna, Pastor, na patungkol dito sa binasa natin kasi manghang-mangha po ako sa sinabi ni Pablo dito kung paano niya tatalikuran yung dating nakaraan po niya, Pastor. Okay. Actually, napakaganda po ng talatang yan, ano? Forgetting what is behind. Yes po. No, kalibutan yung ano. So, kung babalikan natin talaga yung konteksto nung verse na yan, yung ano ba yung kailangan niyang kalimutan? No? Pag binasa natin yan sa mga unang talata, yung kanyang mga achievements, no? Na siya ay naging Pharisee, na siya ay sumusunod sa kautusan, na siya ay zealous, ibig sabihin tapat siyang sumusunod. Pwera pa yung talaga, na talagang si Pablo, yung kanyang kahapon talaga ay madilim. Ibig sabihin talagang, Opo. actually, dineklara nga ng Bible na he was a chief of sinners. Siya ay pangulo ng mga makasalanan. Opo. Pero ang kagandahan kay Pablo, nung maranasan niya yung pagkakilala kay Jesus Christ, no? Actually, sa Damascus, nung tinamaan siya ng liwanag, yun nga yun ang nagbukas ng kanyang kaisipan. Opo. Na para magkaroon siya ng relasyon sa Diyos sa pamagitan ni Jesus, and then, yung liwanag na yun ang nagsilbing ilaw para kalimutan niya yung madilim niyang kahapon. So, in short, if you want to move on, you need to move out. No? Move on. Mag-move out ka doon sa bagay na talagang umalipin sa'yo. And then, makaka-move on ka kapag nagkaroon ka talaga ng bagong relationship kay God. Wow, No? praise God. Hindi lang emotionally, kundi yun nga talaga, yung magkakaroon ka talaga ng conversion. Kasi si Pablo dyan nagkaroon ng conversion. Opo. Na-transform siya. Yun, maraming salamat po, Pastor Boy. Kung gusto mo mag-move on kasi kailangan mag-move out ka doon sa isang situations na akala mo ay nandun ka pa rin, but the truth is tinanggal ka na ng Panginoong Jesucristo doon sa situations na yan. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Salamat po. Si Pastor, kayo naman po, Pastor. Gagamitin ko yung big word yun Opo. Yung move out. Kasi ako, matagal na akong Kristiyano, ito yung aking pinagdaanan. Hindi ko alam na may plano sa akin ng Diyos na maging pastor. Hindi ko alam Wala ko idea. Ang alam ko lang ay kasi nung akin na born again, nung akin makakilala sa Panginoon, bata pa ako Kumbaga, yung mga bagay sa mundo na nalagpasan ko, binabalik ngayon ng kaaway yun. Nakita ko na enjoy pala. So yung mga na-miss ko dati na mga yung kalayawan, Opo. kasi alam ng diablo kung ano yung layunin sa atin ng Diyos Inilalayo tayo lagi doon.
And then later on, dumating sa punto ng buhay ko, nakita ko paulit-ulit lang yung cycle ng problema. Paulit-ulit lang yan na magsisisi ako, malulungkot ako, pero later on, magagawa ko na naman sa ibang tao naman. Ganun, parang ganun yung nagiging buhay ko. Parang paulit-ulit lang yung cycle ng na akala ko dati ay maganda sa akin dahil parang ang dating ay binibigyan ako ng favor, pero nakita ko hindi pala. Yung pala ay isang klase ng pagtatanikala ng kaaway sa iyo upang hindi mo makita. Nilalagyan ka rito ng yung sa mata, ng tabing, para hindi mo makita yung plano ng Diyos sa buhay mo. So one day, umiidad na ako, tapos nakita ko yung buhay ko ay nadodoon pa rin, hindi ako lumalago. Hindi ko alam na may plano sa akin ng Diyos. Wala akong ka-idea. Hindi ko naman pinangarap na maging pastor 4 years bago ako ma-ordain na pastor, ikinumit ko yung sarili ko sa Panginoon, lumuhod ako, umiyak ako. Sabi ko, Lord, ayoko nung ganitong buhay. Hindi ako masaya. Hindi ako masaya rito. Ikaw na ang bahalang maghari sa buhay ko. Ikaw na ang bahala na masunod sa buhay ko. That was the prayer. At mula noon, nagkaroon ng Bible school. Nag-enroll ako sa Bible school. Unti-unti naintindihan ko yung Bible. Naintindihan ko yung pag-aaral. Nakita ko na meron palang ganong buhay pa ang isang Kristiyano na dapat pagdaanan na may maintindihan ka sa Word of God. And then, ang nakapagbigay sa akin ng matinding impact sa buhay ko ay yung counseling class. Opo. Yun ang nakapagbigay sa akin na bakit wala kaming ganun sa church namin. Na may problema ka na pala, wala nakaka-detect na dapat nabigyan agad ako ng payo. Pero alam niyo kung sino ang nakapag-lead sa akin? The Holy Spirit. Siya lahat na nagplano ang gumawa. Bumalik ako sa Word of God. That is the basic thing. Mhm. Bumalik ako sa Word of God, and then pinabahala ko sa Panginoon ang aking buhay sa Santong Espiritu. At mula noon, pag nagpipray ako, in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Good morning, Father. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Ganun lagi yung prayer ko. Na puro sila yung maghahari at masusunod sa buhay ko. And then, nakita ko na lang yung sarili ko. Isang araw, ay nagbubuo kami ng church at nakasama ko sa iyo ordained na pastor. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, kung ako'y magiging pastor, ayoko na mayroong paksa na hindi ko kayang ituro. Kasi ayoko nung magtuturo ako ng isang topic pero ginagawa ko pala. Opo. Ayun. So doon ang aking ginawang paraan o tinulong sa akin ng Panginoon o tinuro sa akin ng Panginoon na paraan para makamove on, bumalik ka sa Kanya. Yung daan niya ang daanan mo. Yung way niya, yung kaisipan niya ang gamitin mo, wag yung kaisipan mo. Yung damdamin niya ang gamitin mo, wag yung damdamin natin. Kasi pag yung damdamin natin, magtatampo ka pa, maraing mataas yung pride mo, ayaw mo magpakumbaba. So hindi, dapat kakainin mo lahat yon. Yung sa Panginoon na mismo, siya mismo ang masusunod sa buhay mo. And the rest is history. At narito ako sa kalalagayan nito. Kung kilala niyo ako sa Santo Cristo, isa ako sa siraulo. Hindi ako mabuting bata. Pero nakita yun ng Diyos, bata pa ako, nakita yun ng Panginoon, may plano para sa akin. At later on ko na lang yung nakita. At magpahanggang ngayon, nakikita ko kung paano gumagawa ang Diyos sa buhay ko na nasusurprise na lang ako kasi lagi siyang merong ginagawa. Yes, amen. Ibig sabihin, sa pag-move on pala natin, kapag ang Diyos ang talagang ang dahilan ng pag-move on natin, siya talaga yung pinauna natin, tayo yung sumusunod, hindi tayo magkakamali. That is the real thing na kailangan matutunan sa Kristiyano, na yung pag-move on, sa kanya rin manggagaling yun. Kagaya nung kay Pablo, nung mag-move out siya, kalooban ng Diyos yun, and then ano yung ginawa niya? Tinupad niya yung sinabi ng inutos sa kanya ng Panginoon, pupunta siya sa mga Gentile. The same. Kung wala ang Panginoon, kung wala si Kristo sa buhay ni Pablo, walang gospel na pupunta sa mga. Amen. Ayun, maraming salamat po. Napakaganda ng ibinigay po sa atin na message ni ating tatay, pastor, tito. Tito Ox lang pwede. Ayan. So, sabi po ng salita ng Diyos, si Jesus Christ mismo yung nagsabi sa John chapter 10, verse 10, na parito ang kaaway. Lagi natin nung tatandaan, na parito ang kaaway pang magnakaw, magwasak. Yun yung kanyang goal, wasakin yung buhay natin. At pumatay. Bad news yun . Yun yung karamihan na ang mga tao na walang tunay na pagkakilala sa Panginoon, walang relasyon sa ating Diyos, patay yung pananampalataya,
karamihan yung buhay nila ay winasak ng kaaway. Ninakaw yung joy nila, ninakaw yung pangarap nila na nakontento na lang sila, na ganun na lang sila, na ang karamihan sinasabi, kung ano yung nakagisnan ko, dun na ako. And ito yung good news. Sabi ni Jesus Christ, naparito ako upang magbigay ng buhay at kasaganaan nito. So, ibig sabihin nun, hindi mo deserve na ang buhay mo na magulo ay yun lang. Dahil deserve mo na ikaw makakamit ng isang buhay. Ibig sabihin kasi ng buhay, mayroong kasagutan sa katanungan mo, may kagalingan, kagalakan, kapayapaan, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. So, wag mong pahintulutan na nandun ka. Bagkus ang Diyos ang siyang manguna sa atin like Paul. Talagang nung suminag yung ilaw sa kanya, it is Jesus Christ, nabulag siya. Diba? Tapos bigla siyang nakakita nung pinapunta niya yung isa sa mga Oceanias. Dumako tayo sa isang mahalagang tanong na para po kay Brother Ronnie. Na ang pangalawang tanong po natin is, and I know, alam natin na siya din po ay may mga pinagdaanan na matitindi sa kanyang buhay. Talagang sa pamagitan ng kanyang karanasan. Kaya ang itatanong po natin ngayon na ano yung mga dapat gawin para makamove on. Di ba? So, Tatay Ronnie, ano po ba ang dapat gawin para makamove on tayo? Okay, salamat. Napakagandang tanong kasi lahat tayo may pinagdaanan. Ako po ay isang napakakulit din at kung may nakakakilala sa akin sa aming baryo, ako po ay hindi basta-basta na, kumbaga, napaka-astig at pasaway. Pag sarili ko po yung susundin talaga pong wala para pagmamalaki. Ang kailangan gawin at ang ginawa ko po, talagang kinilala ko na ako ay makasalanan, sablay, wala akong magagawa. Dumating pa po sa akin na talagang nahirapan ako at nag-aaral na ako ng Bible school. Hindi pa rin ako sumusunod sa Panginoon. At ayan, kaskwela ko tong si Pastor Ox, alam niya, ako pwede maglibre, magpatawa, ganon. Hindi ko po akalain na talagang maliliwanagan ako o makikilala ko talaga ang Panginoong Jesucristo. Hanggat dumating po sa akin yung talagang i-denown niya ako. Ako po kasi, ang pamilya ko nasa Amerika, nagka-problema po ako. Ang ginawa ko po, lumuhod talaga ako sa Panginoon at umiyak po ako. Nagsisi po ako doon sa mga kasalanan ko at alam ko po, walang makatutulong sa akin doon sa problema ko at sa pagbabago ko, sa pag-move on ko. Alam niyo po, nagkasakit po kasi ako. Ang pamilya ko, hindi ko sinasabi na ganon. So, nagka-prostate po ako. Lumalala po pala yung sa pag-inom. Yung po ang pinakamatagal kong nawala. Ayun po, dumating po sa akin, umiyak ako sa Panginoon. At sa halip po na sa bahay, tawag ko po White House, maganda po yung bahay namin, kami lang ni Inang. Pinili ko po sa kubo dahil umiiyak po talaga ako sa Panginoon. Iniiyak ko po na tulungan niya ako, hindi na yung ako ang masunod. Dumating po sa akin na talagang down at yun po pala, na-realize ko later na gawa ng Panginoon na talagang dapat na akong sumunod. Nagmakaawa po ako sa Kanya, ang panalangin ko, hindi na ako, baguhin niya na ako, siya na yung masunod. Ayun po, mula po nung araw na yon hanggang ngayon, damandama ko po ang kabutihan ng Panginoon. Alam niyo po, ang daming hini po nung na-ospital ako, sumasama na ako, natauhan na ako sumasama na ako sa mga gawain, nagmi-ministry kami, kasama ako ni Pastor. Isang araw nakita niya, ba't ka nakaganyan? Ba't ka ganyang kumilos? Nakakateter po ako. Hirap po. Ayun, sabi niya, ngayon,
Kasi naghahangad po ako ng libre, kasi 120,000, JBL, nag-aano ako. Pero, hindi po nangyari yon. Hindi po yung pastor, pinakita, ngayon pa lang, eto, binibigyan na ako nung pera. Sagot ko na yan. And then, tapos po, yung asawa niya, nagbigay ng 50,000. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Buhat po noon na nagmakaawa ako sa Panginoon na siya na yung masunod, siya na yung mangyari, at kinalimutan ko na po talaga, nag-move on na ako para sa Kanya. Hanggang ngayon po, nararanasan ko, He provide talaga po. Amen. Hindi niya na ako iniwan, hindi pinabayaan. Kaya po, kung lahat po ma-experience, sana all. Repent, mag-repent po talaga tayo at tanggapin natin na siya, walang iba pangalan sa silong ng langit na ibinigay para maligtas. Kaya po, purihin ng Panginoon. Sobra-sobra po. Ngayon ko lang naman po naintindihan ang magandang plano ng Panginoon. Kaya po, unang hangad ko, pamilya at lahat ng kakilala. Sana po, loobin ng Panginoon na mapatuloy ko na makita sa akin na talagang ako po ay binago. Amen. At ngayon po, eto sa harap nyo. Kaya purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Ronnie, sa inyo pong napakagandang sagot patungkol po kung paano kayo nag-move on at ano yung mga dapat gawin. So, salamat sa ating Panginoong Diyos. At meron pa tayong konting oras, no? Sa huling tanong natin. So, maikli na lang po siguro yung ating ibibigay na sagot. Direct to the point po tayo. Okay, pangatlo po natin tanong. Tayo na pong sasagot po nito. Una po si Pastor. Ano ang mangyayari pag naka-move on ka na? Amen. Napakagandang tanong. Ano ang mangyayari kapag naka-move on ka? Una, yung mga bagay na imposible na iniisip natin na hindi mangyayari ay maaring mangyari sa'yo. Amen. Ano yun? Una, babaguhin tayo ng Panginoon. Ang mababago kasi doon yung mindsetting. Mm-hmm. Kapag ka nakakilala ka sa Panginoong Jesucristo, ang babaguhin niya yung puso mo, yung mindsetting, yung kaisipan, lahat yun babaguhin. Pangalawa, darating yung mga pagpapala na hindi mo akalain, na kahit hindi mo inihiling ibibigay sa'yo dahil alam ng Diyos kailangan mo. Yes. Amen. Pero kung merong pinakamagandang pagpapala na dumating sa ating buhay, ako personally, yung nakilala ko, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Kasi yun yung greatest blessing. Doon mag-uumpisa lahat eh. Makikita mo talaga na hindi ka makamove on dun sa mga pains, sa mga sakit, kung hindi mo naranasan yung pag-ibig ng Panginoon. And then, pangatlo, yun nga, yung buhay mo may direksyon. Babalik tayo dun sa scripture kay Apostol Pablo. Ano ba yung direksyon ng buhay niya? Ipangaral. Si Kristo. No? Na magpatotoo ng biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. At, yun nga, hanggang may hininga. Amen. No? Amen. Talagang maglilingkod siya sa Panginoon. So, yun yung pwedeng mangyari talaga sa atin. Pag naka-move out ka, mag-move on ka, then keep on moving on na kasama ang Panginoon. Yan, praise the Lord. Praise the Lord. Napaka-ganda. Maganda yan, Amen, ano? amen, amen, amen. Sa akin naman, ang tanong mo, ito ba yun? Ano ang mangyayari kapag naka-move on? Ayan, ito yan. Yan, simple lang. Oh, po. ang pagsubok, hanggang nasa mundo tayo may pagsubok. Hanggang sumusunod ka kay Kristo may pagsubok, hindi mo mawala yun, kasama yun. Kapag naka-move on ka na in this particular level, ang ibig lang sabihin nun, meron ka ng sapat na lakas para labanan naman ulit yung susunod na level. Kailangan mo lang humakbang ka lang humakbang. Hanggang sa kalaunan ay mentas tumataas yung level mo, lumalaki din naman yung volume ng pagsubok at problema hanggang lumalapit ka sa Panginoon. Pero ang ibig lang sabihin ay wala ka na dun sa mababang yung mababang parte ng buhay mo, kundi kasama na rin yung maturity. Kasama na doon yung tinatawag na nasasanay ka na ngayon na labanan yung mas mabibigat
pero gumagaan sa iyo yung sitwasyon. Amen. Kasi nga ay ang layunin ng mga pagsubok sa buhay natin, sabi sa Bible ay yung ginto ay pinararaan sa apoy upang maging dalisay. So ganun Tama tayo. po. So walang Kristiyano mananatili dito sa mababa. Yes po. Ang tunay na Kristiyano ay aakyat at aakyat hanggang sa ma-reach niya yung pinaka-top na level. Ang ibig sabihin ay lalo doon yung kalooban ng Panginoon sapagkat ang layunin ng ng Panginoon sa isang Kristiyano ay magtagumpay nga sapagkat si Kristo na kasama natin ay talagang mananagumpay. So para sa akin, pag naka-move on ka na, Amen. ano man ang problema ang darating, magaan na sa iyo yan. Lalo naman sa ibang tao. Sa kanila, napakalaki pa ng problema na yun eh. Pero sa iyo, maliit na lang yun, wala na yun. Meron mas malaking problema dahil nagpapatuloy ka, kasama mo ang Panginoon, gumagaan ang bawat sitwasyon hanggang sa dumating yung time na makita mo na lalong lumalaki sa iyo si Jesus, na ma-magnify natin si Jesus, lumiliit ngayon na lumiliit yung bawat problema. So yun yung kahalagahan na makamove on ka. Binubulag lang tayo ng kaaway kasi alam ng kaaway, pag namula tayo doon sa katotohanan na yon, galing sa Panginoon, makakalaya tayo kasi the truth will set us free. At alam ng kaaway na kapag nangyari yon, hindi bahagyang pandalaya, hindi ka na niya madadaya. Kasi ang focus mo na nun, kung ano lang ipinapagawa ng Panginoon, doon ang mangyayari yung nadidiscern mo na ngayon kung ano yung espiritu talaga. Kasi nga, lahat na lang ng pagsubok at problema ay dinaanan mo na. So, pamilyar ka na sa lahat ng mga gawa at plano ng kaaway. Ang nakikita mo na ngayon ay yung malinaw na daan at liwanag ng Panginoon na sinusundan mo. So, kung lahat ng Kristiyano ay makakapag-move on na sa ganung paparaanan, na si Kristo talaga yung ating pang-move on, wala nang iba, ay ang kaaway ay talagang hindi siya talaga magtatagumpay sa atin. Kaya mahalaga yung tinatawag niya, move out. Iwanan mo yan kasi nakagapos ka dyan eh. Iwanan mo yan. Wawalan ka ng Panginoon. Sapagkat meron kang mas mahalagang layunin na yun ang hinahanap ng Panginoon sa bawat isang Kristiyano na dapat natin ma-accomplish. Kaya sabi, well done, my good and faithful. Kaya sabing well done eh. Na pagtagumpayan mo na yung laban ng buhay. Parang si Pablo, handa na niyang harapin ng Panginoon. Diba? Yun ang sinabi niya. Bakit? Alam na niya, ginawa niya, pinapagawa ng Panginoon sa kanya eh. The same with us. Hindi tayo natatakot mamatay, hindi tayo natatakot sapagkat napagtagumpayan na nga ang lahat eh. Ayun, sa akin, mula noon na sumuko na ako sa Panginoon, sinusunod ko na at pinapanalangin ko, hinihingi ko palagi na siya yung maghari, siya yung masunod. Ito ang nangyari sa akin, lagi na, ayun, sumusunod na ako dun sa kalooban niya, yun ang panalangin ko. At ayun, loobin ng Panginoon na maging karapat-dapat na lingkod. Amen. At sa akin, isa pa, scripted na ang buhay pag nasa Panginoon. Kasi tagumpay ka na, nasa Panginoon ka na. Anuman ang problema, anuman ang tatakbuhin natin, basta kasama natin ng Panginoon, tagumpay na tayo. Kasi sinusunod natin siya. To God. Amen. Maraming salamat sa oras pong ito, sa napakagandang usapan po natin. So, gustong-gusto natin yung word na kung gusto mag-move on, mag-move out ka. Huwag kang mag-standby doon, umalis ka, no? Nag-stop over ka lang. So, ituloy mo yung journey. So, tatandaan natin lagi, si Jesus ay naparito para bigyan tayo ng buhay at kasaganahan nito. Kaya ang iiwan po naming mensahe sa inyo to move on, read your Bible, and pray every day. Maraming salamat po. God bless everyone. God bless. You are a blessing po.